Kayo ay nanonood sa Katipunan Channel. Ang susunod na palatuntunan ay isang bayad na pagsasahimpapawid. Ang mga salita, opinyon, kuro-kuro at komentaryo na inyong maririnig ay mula sa tagapagsalita lamang at walang kinalaman ang pangasiwaan ng himpilang ito. Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan, ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino, babatikusin ang mga salot sa lipunan, pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin! Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hills Spa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hills Spa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hills Spa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Narito ang mga patutuon ng ating mga kababayan na natulungan ng Immune Advance. Ako po si Ronald Advincula na taga Santa Rosa, Nueva Ecija. Security guard. Simula po nung nasubukan ko itong Immune Advance, naging mahimbing po yung aking pagtulog at yung aking appetite po. Lumakas po ako sa pagkain. Kung ganun ka gaya nung dati na talagang nalalambot po ako nung hindi ko pa po nainom itong food supplement nito. Start po nung nainom ko to, lumakas po. Saka yung resistensya ko po medyo nagkaroon po ng energetic. Dito po sa food supplement ng Immune Advance, maganda po talaga. Salamat Immune Advance. Ako si Yoli Mabasa, senior citizen, retired banker ng Ilagan, Isabela. Alam nyo, dati ang nararamdaman ko, nagpapalpitate ako. Sinubukan ko yung Immune Advance. Aba, nawala na yung palpitation ko. Gumaan pa ang pakiramdam ko. At saka simula noon, tuwing umiinom ako, naku, ang sarap na ng tulog ko. Salamat Immune Advance. Mabuti na lang na-discover kita. Thank you. Siya ni Lolita Daban, 46 years old, taga Kutog Grande de Mercedes, Isabela. Dati-dati naragatan nak nga maturog, tata nagimas mit titurog kon. Agyaman nak mit daytang intid da kanyak Immune Advance. Padasin nyo Immune Advance na laing sobrat na itulong na tibagi. Thank you.
ni Bubot Buwak 50 anyos, taga District 1, Benito Sullivan, Isabela. Mani po dinagtumarak iti immune advance, talaga mariknak iti bagik nga mayat. Mayat ti pan naturog ko, kayon pumiksa akpay. Idi gamin, adda iti rabi nga di makaturturog. Ngumi dinagtumarak iti immune advance, isumutan si mayat ti pan naturog ko. Sungado kayat yung mayat ti pumiksa, ken mayat ti pan naturog na, agtumar kayo ti immune advance, awan ti scientific na, tunay nga organic. Nung bata po ako, may asthma po ako. Tapos po, nung simulan ko po uminom po ng products po ng Immune Advance, ay naging mabuti po yung aking katawan. And nakatulog po ako ng maayos. And nawawala po yung higa ko po. Kaya po sa mga kagaya ko po na may asthma, Immune Advance na lang po yung inumin ko. Ako nga po pala si Casey Vicky Talagtag, 19 taon na gulang, nakatira sa Payatas. Ito pong Immune Advance, nagtataglay po ito ng malunggay, dagundi, vitamin C, and zinc na nakakabuti sa ating immune system. Immune Advance, alagang totoo, alagang natural. Mabibili sa Lazada, Shopee at sa inyong mga suking parmasya, sa mga drugstore, sa inyong mga lugar. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Diyos maray na aldaw sa indong gabos na makabanwa. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang Tuklasin Natin. Ito po ang inyong lingkod, Cassie Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng 1 oras. Sa lahat po ng mga masugid nating taga-subaybay, maaari po kayo magpadala ng text sa 0915-258-4091 o maaari po kayo magkomento sa ating pong mga social media pages, ang FB page, YouTube account, Rumble, Twitter o X na po ngayon at syempre gayon din po ang ating mga website po na pwede nyo pong puntahan ang tuklasinnatin.net, yan. At ang social media pages ay Katipunan Channel o Partido KDP o maaari nyo rin pong bisitahin ang aking sariling bahay na BDT Radio Production. At maaari rin po kayong magpadala ng sulat troniko kung may nais po kayong ibahagi sa amin na impormasyon o mungkahi na nais po ninyong talakayin natin sa ating palatuntunan. Magpadala lamang po sa tuklasinnatin@yahoo.com. Well, ngayong pong araw na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa kagutuman. Dahilan ba ito ng mababang IQ at pagkabansot ng mga kabataan? Well, sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS na ginanap sa kalagitnaan ng taong 2023, hindi bababa sa 10.4% ng pamilyang Pilipino ang nakararanas ng matinding pagkagutom. 1 beses sa nakalipas na 3 buwan. Mas mataas kaysa sa naitalang kagutuman noong Marso 2023. Bukod dyan, araw-araw, 75 bata sa Pilipinas ang namamatay dahil sa malnutrisyon. 27 sa 1,000 batang Pilipino ang hindi nakakalagpas sa kanilang ika-5 kaarawan. Ang ikatlong bahagi ng mga batang Pilipino ay bansot o kulang sa kanilang edad. Ang pagkabansot pagkatapos ng 2 taong gulang ay maaaring maging permanente na at hindi maibabalik at kahit na ito ay nakakamatay din. Dahil dyan, minabuti po natin na makapanayam ang ating pong isang ahensya sa pamamagitan po ng ating panauhing tagapagsalita.
mula sa Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI. Siya po ay walang iba kundi si Binibining Charina Javier. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Charina. Magandang hapon po, Ma'am Cathy, at sa lahat po ng nakikinig ng Tuklasin Natin. So magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aking kahilingan na kayo ay makapanayam. At ito sana po ito pong ating pag-uusapan ngayon o talakayan ay hindi po dito magsisimula at magtatapos. Sa maraming pagkakataon, personal ko pong hihilingin sa inyo na kung may mga nais po kayong ibahaging impormasyon o pagkakataon na kayo ay bakante at pwede po tayong magtalakayan sa palatuntunan ito. Bukas po ang palatuntunan ng Tuklasin Natin para sa inyong ahensya, Ma'am Charina. Anyway, dadiretso na po ako para sa ating mga kababayan na tumutunghay ngayon. Una po siguro magandang talakayin natin kung kailan itinatag at ano ang mandato ng Food and Nutrition Research Institute o mas kilala bilang FNRI. Okay po, so ang FNRI po, ang Food and Nutrition Research Institute ay itinatag noong 1947. So ito po ay bilang Institute of Nutrition. So yun pa po yung unang tawag sa FNRI noon. Para po magsilbing tagapangasiwa o clearinghouse ng datos at impormasyon sa nutrisyon. Sa kasalukuyan po, merong 3 mandato ang FNRI. Una, yung tukuyin ang estado ng nutrisyon ng mga Pilipino. Pangalawa ay base sa mga natukoy na mga problema, gumagawa po ng mga rekomendasyon katulad ng programa, mga polisiya o produkto na tutugon sa mga problemang natutukoy natin base sa ating survey at iba pang pag-aaral. And yung pangatlo pong mandato ay ipalaganap yung mga resulta ng mga isinagawang pag-aaral ng FNRI sa mga kinauukulang mga tao na so maaring organisasyon o sa publiko po. Ayun po. At sa mga namumuno na din po. Well, bilang isa pong sabi nating ahensya ng pamahalaan na kung saan ay nag-aaral at tinutukoy ninyo ang estado ng nutrisyon ng mga Pilipino at kayo rin po ang kumbaga nagpapaalam sa mga ahensya ng pamahalaan at maging sa pribadong sektor marahil ng inyong mga pag-aaral tungkol sa estado ng nutrisyon ng mga Pilipino. Ano po ba yung mga programa at proyekto ng inyong ahensya? Okay po. So, yung FNRI po, isa pong Research and Development Institute. So, ang pangunahin po namin ginagawa o gawain ay yung magsagawa ng mga pag-aaral tungkol sa pagkain, nutrisyon at kalusugan. So, ngayon po, halimbawa ay ongoing yung aming National Nutrition Survey. Ito po ay isang regular na activity ng FNRI na tumutugon dun sa unang mandato namin na tukuyin kung ano ba yung estado ng nutrisyon ng mga Pilipino. So, yung mga data po natin on malnutrition, yung datos natin on micronutrient deficiencies, ilang gaano karami na ba yung merong vitamin A deficiency o merong iron deficiency anemia sa Pilipinas o yung dami ng physically inactive na mga Pilipino o yung dami ng mga food insecure na household ay nanggagaling po dito sa survey na aming isinasagawa. So bukod po dito, ang aming ahensya din po ay merong program on food product and menu development. So gumagawa po ng mga produkto, masustansyang produkto na tutugon dun sa mga problemang pangnutrisyon. Kami rin po ay nagsasagawa ng review at development ng mga tools, ng mga standards at guidelines sa pagkain, sa food safety, at nagde-develop din, gumagawa din ng mga information, education, and communication materials on food and nutrition, nagsasagawa ng trainings at iba pang promotion activities para mapalagana po ang tamang nutrisyon at tamang impormasyon tungkol sa pagkain po. So, yun po yung mga ginagawa po ng FNRI. Oo, nako, napakalaki pala ng inyong tungkulin sa taong bayan at lalo na pagdating sa tinatawag nating nutrition
At bukod dyan, syempre kayo rin yung tinatawag lumilikha na mga produkto na kung saan ay produktong ma-address o masolusyonan, mabigyan ng solusyon yung problemang pangkalusugan ng ating mga kababayan. At nakakagulat na malaman na pati pala ang standards at food safety ay nakapaloob din pala sa mga programa at proyekto ng FNRI. Kasi I understand when it comes to standards and food safety, parang isa sa ahensya ng DOS ito. If I'm not mistaken, ito yung sa ilalim ng ITDI. Ano nga ba yun? Yung isang metrology. Diba? Metrology. Yun. Yun ang nasa isip ko kaagad when in terms of standards and food safety, metrology talaga yung nakatutok dyan. And yes, go ahead, Ma'am Charina. Actually, yung mga recommendations po natin para ma-improve yung ating food safety. So, may mga guidelines po tayo na nire-recommend po dito. So, ito po yung ibig ko sabihin dun sa mga food safety standards natin. Opo. So, ano ba yung dapat natin improve sa standards natin para mas maging maayos po ang ating mga pagkain po. Ayan po. Yun. Nagets ko na. Sorry, commendatory lang pala ng mga standards and food safety. Yes po. Mabuti naman at itinama mo ako, ma'am, kasi para medyo nalito lang ako doon. Anyway, sa pag-aaral po ng FNRI, ano ang sanhi ng kagutuman at bakit nananatiling tumataas ang bilang ng nagugutom na Pilipino? Okay po. So, yung kagutuman po or hunger ay, ito po ay isang severe form ng food insecurity. Ang food insecurity po, maraming dimensions, no? Maraming dahilan kung bakit nagugutom ang isang tao. So, yung isang dimension po dito ay yung accessibility. So, ito yung kawalan ng resources para makakuha ng pagkain. So, usually ito yung kahirapan. So, kawalan ng sapat na kinikita o iba pang resources. Walang mapagtamnan halimbawa ng pagkain. So, halimbawa, kung kulang yung kinikita, pero kung kaya naman sanang magtanim, so, pwede sana itong makadagdag dun sa accessibility ng isang household. Pero kung kahit itong resource na to ay kulang, so, ito yung isa sa mga dimensions na nagiging sanhi ng kagutuman, no? Yung accessibility. Yung isa pang dimension ay yung availability. So, maaring meron niyang kinikita, may mapagkakakitaan yung isang pamilya o isang tao para makabili ng pagkain. Pero kung ito ay hindi sapat yung supply, so nagkukulang yung supply ng pagkain, kaya minsan nagmamahal din yung pagkain. So nagiging isang problem din yung availability ng pagkain. And then yung isa pang dimension ay yung utilization. So, maaring kulang din yung kaalaman sa kung ano ba yung maaring ihanda ng isang household. Halimbawa, kung ngayon mahal yung bigas, ano yung maaring ipalit sa bigas na mas mura pero pareho lang yung mabibigay nitong sustansya. So, halimbawa, kung nasa probinsya at maraming mga lamang ugat o root crops, maaring ito yung ikonsumo ng household kapalit ng bigas. So, baka yung iba, hindi sila aware kung ano yung pwede nilang gawin in terms of addressing yung hunger na para hindi sila magutom. Baka maaaring kulang din sa kaalaman yung iba. So, maraming dimensions kung bakit nagugutom yung isang tao o yung isang pamilya po. Well, itong tatlong binanggit mo, Ma'am Charina, no? Nakikita kong ang pinakamabigat talaga dito ay ang accessibility, no? Parang mayorya ng dahilan ng kagutuman sa ating sa ating bansa ng mga Pilipino ay dahil dun sa kahirapan, yung hindi sapat ng kanilang kinikita. At sabihin na natin, lalo na sa Kalakhang, Maynila, bihira yung ika nga natin ay lupa na mapagtataniman, di ba? Hindi katulad sa probinsya, kahit wala kang pera, basta meron kang pwedeng
pwedeng puntahan na bukid o lupang tataniman. Kahit maliit lang yan, meron kang lupa kahit paano. O kung hindi man ay pwede kang mangisda dahil malapit ka sa tabing dagat, 'di ba? So talagang yung accessibility ang napakabigat na suliranin ng ating bansa at pangunahing sanhi ng kagutuman. Ngayon, gusto kong malaman kung ano ba yung epekto ng kagutuman sa isip, sa katawan ng tao, at sa ekonomiya ng bansa sa kabuuan, ma'am? Opo. Kapag gutom po yung isang tao, no, mahirap talaga mag-isip at saka nanghihina po tayo. So kapag sinabi natin gutom, hindi lang po ito in terms of calories or energy, no? Kasi kailangan din natin ng ibang sustansya upang makapagtrabaho ng maayos o sa mga bata makapag-aral at gawin yung iba-ibang gawain natin araw-araw. Yung tinatawag nating pandawid gutom, yung hindi to yung programa po yung tinatawag nating pantawid gutom, halimbawa noodles, tinapay o biscuit, ito nakakapagbigay po ito ng mga energy o calories na kailangan din ng katawan natin. Pero hindi lang po ito yung kailangan natin din natin ng protina, kailangan din natin ng vitamina o mineral. So kapag kulang po ang kinakain ng isang tao, so kung halimbawa puro energy lang pero kulang siya sa sustansya, so mababa yung productivity ng isang tao o sa mga bata naman, mas nahihirapan silang intindihin yung kanilang mga aralin. At hindi lang po in terms of productivity, no, ang nawawala kapag gutom yung isang tao. So mas prone din kasi tayo sa sakit. So kapag nagkakasakit, additional burden ito sa ating economy. So mababa na yung productivity, mas madali pang magkasakit yung mga tao. Meron pong ginawang pag-aaral yung FNRI at Save the Children noong 2015. So medyo matagal na ito. Pero dito po kasi tinignan yung cost of hunger sa mga bata. So base po dito yung cost of hunger, no, kapag hindi natugunan yung gutom sa mga bata, around 166 billion pesos yung lost income due to lower educational attainment ng mga bata, and around 160 billion naman yung lost productivity due to premature mortality. So ang laki nung nawawala kapag hindi natin natutugunan yung gutom simula pa lang sa pagkabata, kasi paglaki nila mas nagiging mababa na din yung productivity po nila at mas, ayun nga, nabanggit ko kanina, mas prone na din sa pagkakasakit kapag gutom yung isang tao. At hindi siya well-nourished o kulang siya sa sustansya. Oo, napakalaking halaga na nawawala ito sa ating pamahalaan. 166 billion dahil sa mababang edukasyon at 160 billion sa premature mortality, na kung saan ay ang dahilan lamang ay dahil sa kagutuman na nagiging sanhi ng mababang productivity. Nutrition. Nagiging sanhi ng productivity at mas madali magkasakit ang mga Pilipino. Yes po. Knowing all these things, paano ito tinutugunan ng FNRI ang suliraning ito sa ating bansa? Okay po. So, katulad po ng nabanggit ko kanina, ang FNRI po ay isang Research and Development Institute. So, ang contribution po ng aming ahensya ay pagbibigay ng tamang datos sa mga pangunahing ahensya na gumagawa ng programa po. Halimbawa po ng Department of Agriculture para magkaroon tayo ng sapat na pagkain, sa DSWD para tumugon po dun sa mga mahihirap, lalo na mga pamilya, sa DOH para matugunan po yung kalusugan ng mga pamilya at mga Pilipino, at yung NEDA naman po sa planning, no? So sila yung nagsaset ng mga targets natin, ano ba yung dapat nating unahin o i-prioritize na mga programa. So yung mga resulta po na aming mga ginagawang pag-aaral ay ibinabahagi namin sa iba-ibang ahensya at organisasyon, pati na ng mga pribadong organisasyon, kasi meron din po silang mga programa, no, para may mga corporate social responsibility program sila, at as well as dun sa mga industry, pwede nilang enhance yung mga produkto nila para matugunan din yung mga problemang pang-nutrition natin, na
sila din yung may mga direktang mandato o kaya direktang programa na tumugon dun sa mga natutukoy natin na problema base sa ating surveys. Okay. So, bukod sa FNRI, obviously, marami kayong katuwang sa pagtugon sa suliraning ito ng kagutuman sa ating bansa. So, nandiyan ang tinatawag nating Department of Agriculture, DSWD, DOH in particular of the National Nutrition Council, correct me if I'm wrong, and of course, NEPA, and the private sector. Okay. Pag ang gusto ko yung particular na recommendation, kasi recommendatory kayo sa mga pag-aaral na ginagawa ninyo. In terms of Department of Agriculture, ano ang nakikita nyong recommendation sa Department of Agriculture ng FNRI? Actually po, nakikita natin based po sa ating food consumption survey na bumababa yung production, bumababa yung intake natin, yung pagkain natin ng mga prutas at gulay, pati na din yung mga root crops natin. Ngayon po, alam natin lahat na ang mahal ng bigas, lalo na sa NCR. Pero, marami pong ibang mga pagkain na makakapagbigay tayo ng parehong sustansya, katulad ng bigas. So, parehong carbohydrates, pero hindi natin to nagagamit ng maayos. So, ang recommendation nga po namin yun, kailangan ng diversification sa ating diet. So, dapat kung ngayon mahal yung bigas, kailangan i-promote natin, kailangan mag-produce si DA ng iba pang alternatibo sa bigas na pareho lang din yung mabibigay niyang sustansya. So, kailangan mas i-promote natin ang root crops, mas i-promote natin ang mais at iba pang mga produkto na pareho lang yung mabibigay na sustansya sa bigas. So, bukod sa, hindi lang to pagiging lesser dependent sa bigas, pero mas kikita din yung ating mga magsasaka kung diversified yung kanilang itatanim. Kasi halimbawa, kung magkaroon man po ng bagyo, kung puro palay lang po yung tanim nila, edi wala na po yung kanilang kita. So, unlike kapag diversified yung kanilang mga tanim, so may iba pa silang itatanim. So, hindi lahat ay masasayang kapag halimbawa may bagyo. So, yun po yung isa sa mga nire-recommend natin na sa ating agriculture sector na gawin sana. Ayun po. Yes. Tamang-tama, no? Dahil binanggit mo yung mga rekomendasyon ng FNRI sa agriculture, sa Department of Agriculture in particular. Natatandaan ko na may isang grupo ng panaderong Pilipino sa pangunguna ni Ginoong Chito Chavez. Siya ang may-ari ng Tinapayan Pandesal, kung natatandaan mo. Dahil batid ko na ang Tinapayan ay tinulungan din ng Department of Science and Technology, particularly etong setup na proyekto ng DOST ngayon. Dahil dyan, ito na rin siguro yung pagkakataon para magkaroon kayo ng pagsasanib puwersa para magkatulungan kayo, dahil ang panawagan ng panaderong Pilipino sa pangunguna ni Chito Chavez ay baka raw pwede na sa halip na trigo na kumbaga ini-import at napakamahal ang tumaas daw ngayon, ay gamitin yung mga root crops ng ating mga magsasaka. Kaya lang, ang problema nila ay kung paano ang gagawin nilang hakbang siguro sa tulong na rin ng FNRI, I don't know, sa Department of Agriculture, kasi very obvious na napakatagal niya na itong ipinananawagan, pero walang reaksyon ang ibang ahensya ng pamahalaan. Well, siguro, ito na rin yung pagkakataon na magkaroon o magdadaupang palad kayo ng FNRI at ng panaderong Pilipino para maisulong ang root crops, no?
katulad ng paggamit ng kamote, kalabasa. And I understand ang FNRI nung sa aking mga pinupuntahang mga kapulungan ninyo ay meron kayong mga itinutulak na proyekto gamit ang mga root crops na to, yung kalabasa, yung drying machine ninyo dyan, diba? Ginagawa nyong chips at ginagawa ninyong isang uri ng pagkain na pandagdag, let's say for example sa pandesal. Yung din yung naiisip kasi nung presidenteng si Chito Chavez tungkol dito. At sana nga raw po matulungan nyo ang panaderong Pilipino na kung saan ay unti-unting bumabagsak po ngayon yung mga small and medium bakeries sa ating bansa na originally doon naman talaga nagsimula bago nagkaroon ng mga industrial na mga bakeries sa ating bansa. No? Siguro, magkaroon po kayo ng kung kakailanganin po na makipag-ugnayan, ibibigay ko ang contact number ni Ginoong Chito Chavez para paano kayo magkaroon ng collaboration. Dahil sayang ang tulong ng DOST sa kanila dahil ang mga makina na gamit nila at pagsasanay na ginawa nila ay napakalaking tulong ng nagawa ng DOST NCR through the setup program. So, isa po yun, no? Ngayon, pagdating po sa, siguro sa DSWD, dahil sila yung, kumbaga sila yung implementor ng pagbibigay, di ba? So, sa anong forma ang ginagawa po ng, sa pagitan ng DSWD at FNRI, Ma'am Charita? Okay. Sagutin ko lang po una yung nabanggit nyo, no, about root crops sa ating mga bakery products. Actually po, meron na pong technology yung FNRI na gagamitan or dadagdagan ng mga root crops yung ating bakery products. Actually, meron po tayong kamote na merong monay, squash buns, at ginagamit na rin po ito ng iba. May mga technology adapters na rin po na gumagamit nito. So, I think yung Cordillera ang isa sa mga naging adopters po dito. So, gumagamit na sila ng yellow kamote at saka purple kamote sa kanilang Nutribuns, no? Nutribuns. Pero, before po ito, no? Before po na-promote ulit yung Nutribuns, no? Yung FNRI, meron kasi kung hindi ko po maalala kung anong year na yon, pero meron yung time na mataas na din yung presyo ng harina. So, ang ginawa ng FNRI, so nag-promote siya ng iba-ibang pandagdag na flour, locally produced na flour na hindi lang po ito dahil locally available, pero mas healthy din. So, halimbawa po dito, yung coconut flour. So, pwede rin pong ihalo yan sa ating bakery products. Cassava flour. So, yung ating kamoteng kahoy. So, pwede rin po natin siyang ihalo sa ating bakery products. So, yes, meron pong mga available ng technology na ginagamitan natin ng mga root crops and pati na rin yung squash. So, yung squash kasi yung may pinakamarami ng adopters ng Nutribun, no, squash Nutribun. Pero, yan, bukod po dun sa squash, so pati yung mga root crops natin, pwede rin po talaga natin siyang ihalo sa ating bakery products. So, pwede pong i-approach lang ang FNRI, mag-email or mag-contact sa aming technology transfer na unit at sila po yung mag-a-assist kung paano po yung gagawin para magamit yung mga ating mga root crops sa ating bakery products. Yun po. So, yun sa DSWD naman po. So, ngayon po kasi we are in close coordination sa DSWD. Halimbawa po sa bibigay sa advice. So, kung ano ba yung ilalagay nila sa kanilang, halimbawa sa mga family pack nila tuwing disaster. So, si FNRI, nagko-consult po ang DSWD sa pag yun po kapag ano ba yung ilalagay nila sa family pack nila na hindi lang ang laman ay bigas at delata. So, sardinas. And then ngayon po, yung bagong programa ng DSWD, yung food stamp program. So, bago po kasi nila ito binuo.
So, kinonsulta muna nila yung FNRIs kung paano nga ba nila i-implement yung food stamp program na to, no? Kasi ito ay dagdag lamang dun sa pagkain na, sa resource ng isang pamilya para magkaroon siya ng sapat na pagkain. So, kung anong porsyento ng amount na to yung dapat ibili nila ng bigas, ano yung porsyento na pwede nilang ibili na fruits and vegetables or mga canned goods. So, kinonsulta po yung FNRI tungkol dito. So, ayan po. Oo, good to know that, no? At samantala naman sa DOH, through the National Nutrition Council. Apo. So, very close ang coordination and collaboration po no, ng FNRI at DOH at NNC, lalo na sa ating mga non-communicable diseases sa DOH, disease prevention natin. So, yung mga data po natin on NCDs, pati na po yung mga recommendations natin para ma-prevent ang NCDs natin. So, very close coordination po ang DOS and FNRI at saka DOH dito. And yung NNC po, ang FNRI po, ang DOST rather, through FNRI ay isa sa mga members ng technical committee ng NNC. So kung meron po silang mga programs, so kasama po sa pagko-consult nila ang FNRI. Oh, I see. So, ang laki pala talaga ng inyong nagagawa, ano? At samantala sa NEDA naman, kayo yung recommendatory kung ano ba yung dapat na i-priority. Tama po ba yun? Sa NEDA naman po, usually sa amin sila kumukuha ng mga data kasi halimbawa ang targets po natin sa ating Philippine Development Plan, yung ibang targets po doon on nutrition and food ay galing sa resulta ng survey ng FNRI. So para po ma-monitor nila kung on track ba tayo dun sa mga targets na to, kailangan kunin din po nila yung data mula sa FNRI. So halimbawa po, yung prevalence of food insecurity, so meron silang baseline dun sa PDP, so minomonitor po nila yon at galing din sa data ng FNRI yung ginagamit nila para ma-monitor kung bumaba na ba yung prevalence ng food insecurity, for example. So, ayan po. Okay. Napaka good to know that na ang NEDA pala ay kumukuha ng data sa inyo, no? Samantala sa private sector through the CSR na tinatawag, no? Ito bang like for example kasi kamakailan lamang ay nakapanayam ko ang Pangulo ng Nutridents. Eto si Rocky Doctor, Yes. nagulat ako dahil milyon-milyon pala ang sinusupply niya dahil in coordination with the SWD and NC, 'di ba? So natuwa ako dahil sana marami pang mga private sector na ganito yung ginagawa para solusyonan yung problema ng paggabansot, kagutuman sa maraming lalo na sa mga kanayunan at kahit dito sa Metro Manila, grabe rin talaga ang kagutuman na nararanasan, ano. So, sa private sector, may mga requirement ba kayo o na kailangan para magkaroon ng partnership? Katulad sa Nutridents, can you tell a short story about this? And like for example, etong si Panaderong Pilipino, sa sandaling meron ba siyang kailangan na requirement na i-comply para maging ka-partner ninyo at ang mga small bakeries ang mga community bakeries na tinatawag natin ang siyang magsusupply ng tinatawag nating mga pandesal o Nutriban sa iba't ibang panig ng Metro Manila, at least Metro Manila man lang o mga karatig na bayan. Go ahead, ma'am. Apo. Yes po. Actually, ma'am, yung FNRI po, ang ginagawa po namin ay mag-develop lamang ng technology. So si Nutridents po, no? Siya yung isa sa mga success stories ng technology adopters ng FNRI. So si Nutridents, nag-adopt siya ng isa sa mga produkto ng FNRI. So una yata dyan yung
complementary foods para sa mga bata. So yun yung I think yun yung unang inadopt niya na technology. So siya yung nag-commercialize ng mga produktong ito. So, si FNRI po ay hindi kami nagko-commercialize hindi kami nagbebenta ng mga produkto po. Ang ino-offer po namin ay yung technology. So, maari pong kahit sino pong private sector, whether small, medium enterprise, pwede pong lumapit sa FNRI to inquire at kung gusto nilang mag-adopt ng technology, halimbawa po nga po yung bakery products na lalagyan natin ng kamote o kaya ng coconut flour, pwede po silang mag-inquire and meron lang pong mga requirements for technology adoption, no, yung FNRI. So, syempre titignan din natin yung capacity nung bakery or nung enterprise, no, kung ano yung may technology needs assessment po tayong gagawin. Ano ba yung kailangan niya para successfully ma-adopt niya yung technology. So, hindi lang po tayo basta magbibigay ng technology at ikaw na yung bahala. So, i-assist po kasi natin yung mga adopters natin ng mga technology na ginagawa ng FNRI. So, yun po yung ginagawa ng FNRI. So, kahit sino pong private sector, maaring mag-inquire sa FNRI kung interested sila sa mga available po na technologies or products ng FNRI. So, yan po. So, hindi po kami nagko-commercialize ng mga produkto. Yung technology po mismo ang tinatransfer namin at sila po yung magko-commercialize po nito. Okay. Paano po yung proseso na ginagawa ninyo? Let's say, for example po, good to know na, kumbaga, hindi po kayo nagko-commercialize ng produkto, kundi sa halip, kayo yung nagde-develop ng technology, and then just like Nutridence, sila lang yung adapter ng produkto mismo ng FNRI. Now, mula dun sa kay equipment yan o uri ng produkto na parang inaral ninyo na itong klase ng produktong ito ay pag kinain ng bata makakasapat para madagdagan yung kanyang kakulangan sa ganito, ganyan. Okay. Ano yun? Kailangan niya ba ng malaking pondo? Kung halimbawang wala siyang ganun kalaking kapital pero may workforce siya, paanong paraan tutulungan ng FNRI to? Actually, ma'am, ayun po. So, kaya kailangan gumagawa ng technology needs assessment or yung assessment muna yung FNRI no, kung ano ba yung kailangan ng establishment na ito. So, si establishment po, no, kung halimbawa may mga kulang man siyang pondo or equipment, maaari siyang lumapit sa mga DOST offices. So, may mga DOST offices po na nakakapag-assist sa kanila kung anong kailangan nilang pwedeng pondo, pwedeng equipment. Katulad ng nabanggit nyo kanina, halimbawa yung setup. So, nag-a-assist po sila ng mga enterprises din. So, maaari po silang lumapit. In fact, pwede pong, kung halimbawa nasa mga probinsya po sila, pwede po silang lumapit muna dun sa DOST provincial office or regional office. Tapos, si regional office or provincial office ng DOST, sila yung magtatap kay FNRI. So, at least, hindi lang yung technology yung nasasagot nila dun sa mga provincial or regional offices, pati yung inquiries nila na paano kung kulang yung kanilang equipment o paano kung kulang yung kanilang pondo. So, at least, yung ibang aspects, maaring sagutin na po ng ibang DOST na offices po. Nako, good to know that. At syempre, batid natin na may mga balakid, no? Bakit hindi puspusan o tuloy-tuloy na matagumpay ang pagsugpo ng kagutuman sa bansa? Sa kasulukuyan po ba, can you name some lang na mga nagiging sagabal lang sa matagumpay na pagsugpo ninyo ng kagutuman sa bansa? Katulad po nung nabanggit ko kanina, no, yung dimensions ng food insecurity. So, andun pa rin po yung hindi accessible or kakulangan ng sapat na pagkakakitaan yung mga pamilya natin, or siguro kung meron man silang kinikita, no,
malayo ba to o malapit yung bilihan nila. So, yung access, pati yung physical access ng mapagbibilhan nila ng pagkain. Kaya nga, importante din na meron tayong mga food hubs, may mga kadiwa tayo. For example, kung kaya pa nating mag-set up ng mas maraming food hubs na mas malapit sa community, so hindi na nila kailangang mamasahe, for example, na source ng fresh produce nila. So, hindi lang po, ano bang malapit ngayon sa ating mga households? Usually, mga sari-sari store. Ano bang mga binabenta sa sari-sari store? Usually, mga processed food din yan. Konti lang yung nagbebenta ng mga fresh produce, no, na mura. So, kung kaya po sana natin na, kung mas marami pa po sana na mga food hubs natin na makakapag-offer ng mura at masustansyang pagkain, then mas okay po yun. So, at least na-address natin yung accessibility. One part lang ng accessibility. So, ano pa ba? Sa availability naman, so, ayan, so meron ba tayong sapat na supply ng pagkain? Hindi ba tayo mangangamba na ang bibilhin lang nating bigas sa ngayon, 2 kilo lang muna o 3 kilo lang muna, and then yung susunod, hindi natin sure kasi mahal ngayon, so dahil konti yung supply, for example. So, isa yun sa mga aspeto na kailangan sana ma-address na, no, kung meron sana tayong sapat na supply ng pagkain, hindi lang siguro ng bigas, pero yun nga, yung ibang alternatives natin. Yun. So, yun po yung mga naisip kong mga pwede nating gawin. Mga balakid, pero pwede natin sanang gawin para matugunan yung kagutuman sa ating bansa po. Observation ko lang, ma'am, and this is my personal views, no, na kasi knowing na syempre limited ang kapangyarihan ng DOST FNRI dahil kayo ay nasa R&D, research and development lang para sa nutrition ng ating bansa, no. So napakalaking papel ng Department of Agriculture para tiyakin yung availability ng prutas. Sabi mo nga kanina, sa datos ay napakalaki ng ibinababa na pagkain, na yung availability o nakakakain ba ng gulay at prutas ang mamamayang Pilipino. And it is very obvious na sa karaniwang Pilipino na magkano lang ang sinasahod. Let's say, for example, ang arawan mo lang ay 500 pesos. Kung kukumputin mo kasi yan, magkano ba ang karaniwang ginagastos ng isang pamilya na may binubuo ng 5 katao, di ba? So, hindi naman yan nagsisimula at nagtatapos lang sa pagkain per se. Yung 500 pesos niya, sabihin na natin, i-round off na natin, gawin na nating 600. May pamasahe siya, meron siyang pagkain para sa trabaho, hiwalay pa yung pagkain para sa kanyang mga anak, right? Hindi pa rin nagtatapos yun. Siyempre, sa taas ng bilihin, ang nangyayari ay mas kumukonti ngayon yung klase at ng pagkain at dami ng kinakain niya, hindi ba? Yung uri ng kinakain niya. Dagdagan pa natin ng utility bills na tuloy-tuloy na tumataas, diba? Na kung minsan sa tipikal na pamilyang Pilipino, ang nangyayari ay sige, magtipid tayo ng pagkain. Kasi madalas yan sa pagkain nagtitipid. Kasi yun yung pwede mong laruin na pwede magsardinas na lang muna tayo o magtuyo na lang muna. Noodles muna kasi yan ang pinakamura o itlog, diba? Pero, ang ibig kong tukuyin lang ay hindi lang ito nagsisimula at nagtatapos dun sa availability ng pagkain, kundi ang kakayanan ng mga Pilipino para makabili ng kanyang pangangailangan, para magkaroon siya ng isang may dignidad at maayos na pamumuhay. So, it's a synchronized or
paano ba nating ano ito? Parang hindi lang FNRI ang magbibigay ng tamang programa ng rekomendasyon para matiyak natin na maiibsan natin, mababawasan natin ang kagutuman ng mamayang Pilipino. We need to check out yung programa ng Department of Agriculture to produce more goods, more agricultural products na hindi tayo aasa sa import, lalo na ngayon nagkakaroon sa ibang bansa, na may kakayahan kang pakainin ng sambayan ng Pilipino. Plus, magkaroon ng hakbang na at least mapababa man lang ang halaga ng kuryente, kung kakayanin, at least 50%, di ba? Kasi ang laki, let's say for example, ito typical na na Pilipino. I'm sure ikaw nakakaranas ka rin naman ito na okay, magtipid muna tayo sa kuryente kasi ang taas ng bill natin ngayon na ayaw mo na mawalan, maputulan ka ng kuryente. Kaya yung dating 2,000 lang na bill mo ay naging lumobo, naging 5,000 siya. Kaya isasakripisyo mo yung usual na kinakain ninyo na may prutas, may gulay, may karne, di ba? Isasakripisyo mo yun at idadagdag mo yun dito para sa kuryente at tubig mo. Can you imagine that? So, ibig sabihin, sa ilalim ng Department of Science and Technology, ang FNRI, together with the National Research Council, NRCP, Council of the Philippines, na siyang pagdating sa mga ganyang pag-aaral, ay yun yung kanilang mandato. Tama ba ako, ma'am? Kasi honestly po, hindi ako sure kasi ang alam ko ang NRCP ay on basic research po ang kanilang basic research lang. Hindi ba basic research yung nararanasan nating kagutuman? Pero naintindihan ko po ang sinasabi niyo. Opo, tama po kayo kasi hindi lang naman pagkain ang gastos nila. Merong pamasahe, may kuryente, may tubig. So yung tubig hindi lang po kasi para sa inumin 'yon. So meron din tubig na panligo, panglinis. So may edukasyon pa. Yung pag nag-aaral yung mga bata, may upa pa. May health din. So halimbawa ngayon at least nabawasan yung pambili natin ng mask, pero kailangan at least may alcohol, may mga basic medicine tayo. So naintindihan ko po yung pinupunto po ninyo na hindi lang naman talaga pagkain yung inaalala ng isang pamilya na gagastusan, no? Pati po yung ibang non-food basic needs ng mga pamilya. In fact, kahit nga yung cellphone load, hindi na siya luxury eh. Yes. Non-food basic need na rin sa ngayon. Lalo na yung mga nag-online class, for example. So, ano na rin yan? Need na rin yan. So, naintindihan ko po yung sinasabi po ninyo na hindi lang pagkain. Ayun nga po, so katulad ng nabanggit ko po kanina na sana more diverse, so hindi lang produce more, pero produce more diverse na pagkain yung ating ang i-promote no ng ating agriculture sector. So for example po sa prutas, yung prutas po natin kung ikukumpara po natin mga 3 decades ago, yung kung dati kumakain yung isang Pilipino ng 3 servings ng fruits lang po ito, no? Noong mga 3 or 4 decades ago. Ngayon po, isa na lang. Dahil, for one, yes, mahal po. Pero, and secondly, kaya ko po sinasabi na sana more diverse, kasi yung mga indigenous na mga pagkain natin, hindi na po kilala masyado ngayon. Lalo na, halimbawa yung mga bata ngayon, kilala pa ba nila may mga kumakain pa ba ng bayabas? Siguro sa probinsya meron, pero as a snack, hindi na kasi masyadong, hindi nga kilala ng mga ibang bata yung aratiles. Yes. So yun po. So kaya po, pinopromote po natin, hindi lang more food to produce, pero more diverse na pagkain. Kasi hindi lang po dahil mas mahal yung ibang mga pagkain, kung hindi, yung mga local na pagkain, yung mga indigenous na pagkain, nakakapagbigay din sila ng iba-ibang sustansya na kailangan po natin. So, ayun po. Kaya, ang inaano po natin, more diverse na pagkain po sana.
Oo. So, yun. At yan ay trabaho ng Department of Agriculture. Diba? And siguro sa atin din po siguro, promotion din, no? Na hindi lang po tayo dapat, marami pong halimbawa, carbohydrates, hindi lang kanin ang source natin ng carbohydrates, no? May mga iba tayong sources ng carbohydrates, for example. Or kapag prutas, hindi lang po ito orange and apples, actually imported nga yun, so mas kailangan pa nating angkatin yun. So, ang pinakamura na all year round na prutas natin ay saging. Pero kung halimbawa nasa probinsya tayo, no, marami pa tayong ibang mga prutas na in season na pwede nating i-consume, no, para hindi tayo masyadong dependent dun sa mga imported na mga pagkain. Oo nga, tama ka dyan. Pero sa totoo lang reality check, sa totoo lang, katulad nung aratilis na binanggit mo, alam mo nung araw, ang sarap pa naman ng aratilis kasi parang matamis na apa ang lasa niyan di ba? Opo, yes po, opo. Paborito ko yan. At saka sabi nga nung isang kaibigan ko, sa lahat daw ng prutas, yung aratilis daw na kahit matamis, hindi nilalanggam. So, nakikita niya, nasa isip nga niya, sana may pag-aaral ang DOST tungkol dito kasi parang pwedeng gamot yan o pantulong para sa mga diabetic people, 'di ba? Kasi nga hindi siya nilalanggam, 'di ba? Anyway, pero talagang yung availability, napakalaking dahilan talaga, no, na kumbaga parang bakit puro eto lang yung nakikita natin sa merkado na meron pa namang ibang uri ng prutas na pwede nating na locally produced, tanging dito lang makikita sa ating bansa. Anyway, napakasarap ng ating kwentuhan, pero sa huling bahagi ng ating palatuntunan, no, ibigay muna natin ang tagapagtaguyod ng palatuntunan ito. Flavon Pro, ang bisa ng 600mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Flavon Pro. Flavon Pro. Alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants? Ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming universidad at mga siyentipiko. Kaya narito ang Flavon Pro. Flavon Pro. Ang Flavon Pro ay may mga sangkap ng yerba buena, moringa, lagundi at 110% reni ng vitamin C. Ang Flavon Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy. Kaya palaging tandaan, Flavon Pro. Yes, Flavon Pro. Flavon Pro, kasama ang tamang diet at exercise. Ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi. Ang Flavon Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee o kaya'y tumawag sa aming hotline 0919-000-1738. Flavon Pro. Flavon Pro. Flavon Pro. Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, tayo po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunang tuklasin natin. At ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong nakakasama sa loob po ng isang oras. At syempre, kasama pa rin po natin ang mahusay na FNRI na walang iba kundi si Charlina Javier. Okay, sa huling bahagi po ng palatuntunan ay baka meron pa po kayong nais na ibahagi na kaalaman sa ating mga kababayan at kung meron din po kayong panawagan sa ating mga kababayan, baka meron po kayong nais sabihin at maging sa mga opisyal ng ating pamahalaan, nasa inyo pang pagkakataon. Actually, ma'am, yung kagaya ng nabanggit ko kanina, yung unang mandate po ng FNRI is to tukuyin yung estado ng nutrisyon ng mga Pilipino. Kasi dito po nagsisimula yung yung problema. So, ano yung mga kailangan nating solusyon? Ano yung i-recommend nating polisiya o programa? So, ngayon po ay ongoing yung aming National Nutrition Survey. Yung NNS po, National Nutrition Survey, ay regular activity nga ng FNRI. So, every 5 years po yun. So, ongoing po yung aming NNS ngayon. So,
nagpupunta po ang aming researchers sa iba-ibang bahagi ng Pilipinas. So buong Pilipinas po yung aming pinupuntahan at mahalaga po yung partisipasyon ng ating mga randomly selected na mga households. No? So random lang po ito dahil ito po ay isang survey. Kasi dito po natin makikita yung nutrition situation ng ating bansa. No? Ano ba yung mga problema? Mataas pa rin ba tayo sa stunting o bumababa na ito? Ngayon po yung dun sabi sa latest survey natin, ang tumataas sa lahat ng age group ay obesity. So kailangan din po natin yung i-monitor at nandyan pa rin po yung mga micronutrient deficiencies po natin. Andyan pa rin po yung dami ng mga food insecure households. So, base po kasi sa NNS, no, dito natin nalalaman kung gaano kalala yung problema o ano na ba yung progress natin dun sa mga programa natin at ang mga programa ba natin ay tumutugon sa mga problemang pang-nutrition. So, nag-improve ba tayo? So, yun po. So, hinihikayat po sana namin kung meron pong mga researchers na lalapit po sa ating mga households, no? Kung pwede po ay sana ay buong puso ninyo silang tanggapin at mag-participate sa aming survey para po makapagbigay tayo ng tamang datos sa mga ahensya ng ating gobyerno po at sa mga iba pang organisasyon po na nagbibigay ng programa o tumutugon sa problemang pang-nutrisyon at kalusugan sa atin po. Ayun po. Okay, thank you so much, ma'am. At talagang siksik-liglig ang ating pong tinalakay ngayong hapon na ito. At sana po ito ang una at huli na makakapanayam kita. Maraming salamat. Maraming salamat po. And ayan, maraming pong salamat sa lahat ng mga tagapakinig po ng inyong programa. Okay. At syempre, inyo pong napakinggan at napanood ang atin pong panauhin ngayong hapon. Walang iba kundi si Miss Charina A. Javier, ang Senior Science Research Specialist ng Food and Nutrition Research Institute. Nako, napakabilis po ng oras at isang oras na naman po ang nakalipas. Pero katulad po ng layunin ng palatuntunan ito, patuloy naming tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipinid ang aming palatuntunang tuklasin natin naway magsilbing gabay at tulong ang mga kalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Kathy Cruz po, ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Sa ngalan po ng pamunuan ng Katipunan Channel, nakaagapay nating technical staff na si Ver Archibido, gayon din sa ating panauhin na si Miss Charina A. Javier, Senior Science Research Specialist ng Food and Nutrition Research Institute sa ilalim pa rin po ng Department of Science and Technology. Kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan ninyo kami sa loob ng isang oras. Dito pa rin sa palatuntunang tuklasin natin. Hanggang sa susunod na pagtatanghal, magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo ay nanonood sa Katipunan Channel. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata.
No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Narito ang mga patutuon ng ating mga kababayan na natulungan ng Immune Advance. Ako po si Ronald Advincula na taga Santa Rosa, Nueva Ecija. Security guard. Simula po nung nasubukan ko itong Immune Advance, naging mahimbing po yung aking pagtulog at yung aking appetite po. Lumakas po ako sa pagkain. Kung ganun kagaya nung dati na talagang nalalambot po ako nung hindi ko pa po nainom itong food supplement nito. Start po nung nainom ko to, lumakas po. Saka yung resistensya ko po medyo nagkaroon po ng energetic. Dito po sa food supplement ng Immune Advance, maganda po talaga. Salamat Immune Advance. Ako si Yoli Mabasa, senior citizen, retired banker ng Ilagan, Isabela. Alam nyo, dati ang nararamdaman ko, nagpapalpitate ako. Sinubukan ko yung Immune Advance. Aba, nawala na yung palpitation ko. Gumaan pa ang pakiramdam ko. At saka simula noon, tuwing umiinom ako, naku, ang sarap na ng tulog ko. Salamat Immune Advance. Mabuti na lang na-discover kita. Thank you. Siya ni Lolita Daban, 46 years old, taga Kutog Grande de Mercedes, Isabela. Dati-dati naragatan nak nga maturog, tata nagimas mit titurog kon. Agyaman nak mit daytang intid da kanyak Immune Advance. Padasin nyo Immune Advance na laing sobrat na itulong na tibagi. Thank you. Ni Bubut Buwak 50 anyos, taga District 1, Benito Sullivan, Isabela. Manay po dinagtumarak iti Immune Advance, talaga mariknak iti bagik nga mayat. Mayat ti pan naturog ko, kayon pumiksa akpay. Idi gamin, adda iti rabi nga di makaturturog. Ngumidi nagtumarak iti Immune Advance, isumutan si mayat ti pan naturog ko. Sungado kayat yung mayat ti pumiksa, kayon mayat ti pan naturog na, agtumar kayo ti Immune Advance, awan ti scientific na, tunay nga organic. Nung bata po ako, may asthma po ako. Tapos po, nung simulan ko po uminom po ng products po ng Immune Advance, ay naging mabuti po yung aking katawan. And nakatulog po ako ng maayos. And nawawala po yung hika ko po. Kaya po sa mga kagaya ko po na may asthma, Immune Advance na lang po yung inumin ko. Ako nga po pala si Casey Picky Talagtag, 19 taon na gulang, nakatira sa Payatas. Ito pong Immune Advance, nagtataglay po ito ng malunggay, lagundi, vitamin C, and zinc na nakakabuti sa ating immune system. Immune Advance, halagang totoo, halagang natural, mabibili sa Lazada, Shopee, at sa inyong mga suking parmasya, sa mga drugstore, sa inyong mga lugar. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Tuklasin natin hanggang sa muli.